Good morning mga kaibigan na imbag nga bigat kanya yung amin na po. Araw ng Martes, ngayon ay June 3 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Aking partner si Kaaron Susan niya daw. At sa technical kasama natin Kaaron John Christian Lambino. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, Vice President Sara impeachment, bahala ang 20th Congress ayon kay Senate President Escudero. Todo Balita. PNP pinalilinis ni Pangulong Marcos kay Torre, bagong Chief PNP. Todo Balita. Tag-ulan dineklara na ng Pag-asa. Todo Balita. Sa balitang lokal, 1,500 na kabataang Pangasinense sumabak sa Pangasinan Polytechnic College admission test. Todo Balita. Dalawang panukalang batas ni Congresswoman Rachel Arenas ganap ng batas. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Williams heading trade official na. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ang mga senador na ng 20th Congress ang magpapasya kung matutuloy o hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero. 6 na sesyon na lang ang natitira bagong mag-adjourn ang 19th Congress sa Hunyo 13 at inaasahang ang susunod na Kongreso na ang hahawak sa paglilitis sa sandaling magpulong pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 28 kung kailan magbubukas din ang 20th Congress. Ayon kay Escudero, anuman ang naging desisyon ng 19th Congress hinggil sa usapin ng impeachment, hindi nito maaring itali ang susunod na Kongreso. Pwede anyang magkaroon ng ibang pananaw ang 20th Congress. Sa kaugnay na balita, handa umano sa Senate President Francis Chis Escudero na ilibing ang impeachment trial ni Vice President Sara, isang hakbang para masungkit nito ang Duterte Bloc sa Senado at mapanatili ang pwesto nitong Senate President. Ayon sa isang report, tinatayang 10 senador na ang sumusuporta kay Escudero na magkahalong Duterte supporter at mga senador na ayaw ng pagbabago ng liderato sa Senado. Kabilang sa mga kontra sa impeachment ni VP Sara ay mga miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino na si Senador Ronald Bato de la Rosa, Christopher Bongo at Robin Padilla, habang si Senator Amy Marcos na kilalang kaibigan ni VP Sara ay kontra na impeachment trial. Si outgoing Senator Cynthia Villar at anak nitong si Senator Mark Villar ay inaasahang kakampirin kay VP Sara, lalo pa at malaki ang utang na loob nila sa pagkapanalo ni Las Piñas Representative Camille Villar sa 2025 senatorial elections. Malamig din sa impeachment sina Sherwin Gatchalian at JB Ejercito. Katwiran umano ni Gatchalian na mas mabuti unahin ang mga priority legislation, habang si Ejercito naman ay nagsabing divisive ang impeachment. Nalaman din na pabor umano sina Senador Joel Villanueva at Jingo Estrada na isang tabi ang impeachment trial. Nilinaw naman ni Escudero na hindi inutos si Pangulong Ferdinand Marcos na iurong sa June 11 ang pagbabasa ng articles of impeachment kay VP Sara.
Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III na malinis ang hanay ng kapulisan at maramdaman ng publiko ang kanilang presensya. Ito ang mahigpit na bilin ni Pangulong Marcos kay Torre matapos pangunahan ang PNP Change of Command Ceremony kung saan formal na ring nagretiro si Police General Romel Francisco Marbil. Sinabi ng Pangulo na ang pag-upo ni Torre ay nasa tamang oras sa gitna ng mga panawagan ng kalinawan, lakas ng loob at para sa paniniwala dulot ng mga hamon tulad ng transnational crimes, cyber threats, extremist violence at police misconduct. Bukod dito muling ibinilin ng Pangulo sa bagong Chief PNP na paigtingin ang presensya ng kapulisan sa lansangan para kapag kailangan ng taong bayan ay meron agad na pulis na re-responde. Hindi epektibong panangga laban sa Mpox ang face mask ayon sa Department of Health. Paliwanag ni DOH spokesman Albert Domingo, hindi epektibo ang pagsusuot ng face mask dahil hindi naman airborne ng Mpox. Git niya maiwasan ang infeksyon sa pag-iwas sa halik at yakap. Ani Domingo, hindi sexually transmitted disease ang Mpox, ngunit maaari may pasa sa pamamagitan ng paghalik o pagyakap. Pwede ka mag-face mask pero kung magkikising ka pa rin, haging-haging makakakuha ka pa rin ng Mpox, paliwanag niya sa isang panayam. Sa Mpox, kahit hindi ka nagkaroon ng pagtatalik, kahit yumakap ka lang or kahit humalik ka lang, which is strictly speaking not sex, pwede ka rin makakuha ng Mpox. Ang importante dito ay yung balat sa balat, dagdag pa niya. Naideklara na kahapon ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan sa bansa. Na-meet na yung criteria namin kaya officially declared na ang rainy season, pahayag ni Ana Solis, hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Base sa latest weather analysis at rainfall data mula sa selected DOST Pag-asa stations, ang pagkakaroon ng malawakang kalat-kalat na pag-ulan na naobserbahan sa nakaraang 5 araw, dulot ng habagat ang batayan ng pagsisimula ng rainy season sa bansa. Patuloy namang pinaalalahanan ng publiko na mag-ingat at maging handa sa anumang epekto ng pag-ulan, habagat at iba pang weather disturbance. Sa iba pa natin mga balita, nagbabala ang Department of Health laban sa malaking banta ng paggamit ng vape sa kalusugan ng mga kabataan. Sa paggunita ng World No to Tobacco Day kamakailan, idiniin ng DOH na mas malaki ang posibilidad na maging sanhi ng heart attack, lung injury at chronic lung disease ang vape dahil mas mataas ang nicotine content ng vape kaysa sigarilyo. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, isa sa bawat 4 na kabataan na may edad 15 to 24 ang gumagamit ng vape. Dahil dito, hinimok ng kalihim ang Department of Education o DepEd, Philippine National Police at Department of Information and Communications Technology na tiyaking na ipatutupad ng batas na nagbabawal sa pagbebenta ng vape malapit sa mga paaralan, gayon din ang age verification sa pagbili nito online. Nasa 9 na sako ng ilegal na droga ang nalambat ng mga mangingisda sa karagatang sakop ng Zambales ayon sa Philippine Coast Guard kahapon. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Coast Guard na itinurn over na ng mga mangingisda kahapon ang 9 na sako ng hinihinalang ilegal na droga na kanilang nakuha sa dagat ng Zambales na kanilang agad ipinagbigay alam sa Coast Guard Station Bataan. Base sa inisyal na impormasyon na natanggap ng Philippine Coast Guard, nitong May 29 nang maispatan ng mga mangingisda ang 9 na sako na lulutang-lutang sa dagat habang sila ay nagsasagawa ng fishing activities sa nasabing lugar. Agad na binantayan at isinakay ang naturang iligal na droga ng isang grounded barge sa Mariveles, Bataan at pinagbigay alam ito sa Philippine Coast Guard. Dumako naman tayo sa ating balita sa ibayong dagat. Abot sa 14 na katawang nasawi habang 11 pang nawawala ng gumuhang malaking bato sa isang minahan sa West Java, Indonesia. Nagbabala rin ng mga eksperto na maaring maulit ang pagguho sa Cirebon sa West Java lalo kapag umulan, kaya't pinag-iingat ang mga rescue unit sa lugar. Sa ulat, nangyaring pagguho sa Gunung Kuda mining site sa Cirebon, West Java. Kabilang sa mga natabunan ng mga heavy machinery kasama 3 excavator at mga trabahador. Ayon kay Cirebon District Police Chief Surmani, ipinatawag na nila ang may-ari at iba pang quarry worker para questionin sa insidente.
Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Nasa 1,500 na kabataan ang sumabak sa Pangasinan Polytechnic College admission test na isinagawa noong May 26 at 27. Ilalabas ang resulta ng pagsusulit sa July 7. Ang Pangasinan Polytechnic College ay isa sa mga legacy project ni Governor Ramon Gico III. Katuparan nito ng kanyang pangako na bigyan ng libre at kalidad na edukasyon ang mga kabataang Pangasinense. Mula sa kabuang bilang ng mga sumailalim sa pagsusulit, 700 ang mapipili. Sa makatuwid, magiging 1,400 na ang bilang ng mga estudyante ng PPC. Tiniyak ni Governor Gico ang kahandaan ng mga pasilidad, faculty members at staff. Ayon naman kay Dr. Revillos, presidente ng PPC, aprobado na ang budget para sa itatayong 4 na palapag na building ng PPC. May itatayo na rin karagdagang Pangasinan Polytechnic College campus sa bayan ng Bugalyon at Tumingan. Pinaghahandaan na rin ng PPC ang pagkakaroon ng Doctor of Medicine at Bachelor of Science in Nursing program. 26 na Child Development Center sa lungsod ng Alaminos na nakatanggap ng chest freezers kahapon mula sa lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Art Brian Celeste sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Office. Tinak naman ni Celeste na tuloy-tuloy ang bibigyan ng suporta sa mga child development centers. Samantala, isinagawa sa Tourism Function Hall ang isang makabuluhang 7-day community tour guiding seminar sa pangunguna ng Alaminos City Tourism and Cultural Affairs Office, katuwang ang Department of Tourism. Layunin ng seminar na paigtingin ang kalaman, kasanayan at kakayahan ng mga lokal na tour guide bilang bahagi ng patuloy na pagpapalago ng industriya ng turismo sa lungsod ng Alaminos. Taos puso nagpasalamat si City Mayor Art Brian Celeste sa Department of Tourism sa kanilang walang sawang suporta at patuloy na pagtataguyod ng mga programang naglalayong paunlarin ng turismo at pagyamanin ang mga oportunidad para sa mga mamamayan ng Alaminos. Masayang ibinalita naman ni Congresswoman Rachel Arenas ng pangatlong distrito ng Pangasinan, 2 panukalang batas niya na kanyang iniakda para sa San Carlos City at Bayambang ay batas na. Ang Republic Act No. 12186 ay nagtatakdang i-convert ang Land Transportation Office o LTO San Carlos City bilang Class B District Office, habang ang Republic Act 12191 naman ay sa LTO Bayambang para maging isang Class C District Office. Layunin ng mga batas na ito na mas makapagserbisyo sa mas maraming kabaluyan, sa mas maayos, mas mabilis, mas komportableng paraan, paliwanag ni Arenas. Ang pagkakaroon naman ng mga ganitong extension office sa distrito ay magsisiguro para paigtingin ang mga programa ng national government sa sektor ng transportasyon, dagdag ng kongresista. Muling binigyan din ni Mayor Bona Parayno sa isinagawang pagpupulong kahapon ng mga hepe mula sa iba't ibang sangay na lokal na pamahalaan ang pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa bayan kung saan unang tinutukan ng pamilihang bayan. Ipinag-utos ng alkalde ang regular na pag-inspeksyon sa mga pasilidad na nangangailangan ng agarang pagkukumpuni upang hindi maantala ang serbisyo sa taong bayan. Mahalaga rin aniya ang pagkakaroon ng checklist para sa organisadong sistema ng pagmimintina. Ipinalala rin ng alkalde ang masugid na pag-follow up ng sa mga uncollected garbage fees ng ilang barangay. Iniulat naman ni Municipal Treasurer Marilu Gavino na nakatakda sila makipagpulong sa konseho ng barangay poblasyon upang matukoy ang tamang halaga ng babayarin ng barangay sa garbage tipping fees. Dubako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Natuloy na ang one-on-one trade sa pagitan ng TNT Tropang 5G at Converge. Inaprubahan kahapon ng PBA Commissioner's Office ang pagbibigay ng Tropang 5G kay Phil Amgard Mikey Williams sa Fibersers kapalit ni Phil Aussie Jordan Hiding. Wala pang katiyakan kung kailan maglalaro si Williams para sa Converge at si Hiding sa TNT ngayong PBA Season 49. Kasalukuyan na nasa United States ang 33 years old na si Williams na huling naglaro para sa Tropang Giga noong 2023 PBA Governors Cup Finals kontra Ginebra Gene Kings. Hinirang si Williams bilang Finals MVP sa pagsibak ng TNT sa Ginebra sa Game 6 sa score na 4-2. Sumanya kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung matagapagbalita ko po, si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantani para gira. Ang oras po natin alas 5:25 ng umaga. Todo
Balita. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw. sa Todo Balita. Oras mga kaibigan, alas 5:29 na po ng umaga. Sa pangalawang bahagi ng Todo Balita, kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. At Susan Valdezia daw, ninap-nap lang. Ayan, official. Dineklara na po yan ng Pag-asa. Actually, yung ulan kahapon din pa ganun kalakas. Ang hina nga kaya nga yung, di ba yung post ko, konting ulan, konting baha. Konti pa lang yung baha doon, pero sa konti pa yan. O kasi konti lang ulan. Eh kung mas... O, konti pa lang yung ulan. Pero dito sa amin, dito sa may PNR Road, ito po yung papuntang
release ng tren dati. Dati kasi puro bahay na doon. Sa GSIS, ang bilis tumaas ng tubig. Tapos, nagsusubside naman. Kaya lang, ano kasi doon, inumpisa na yung pagbungkal. In fact, meron ng mga naihulog na mga bakal dito sa may pag-facing PNR sa left side. Ito yung side ng DBP at saka GSIS. Hinulog na kailangan, ang tanong doon, kailan nila sisimentohin yun. Hindi na mapipigilan yung pagtataas nila kasi naka-program na yan. Kailan yung, sana yung mabilis ang trabaho, lalo na ngayong ulan-ulan. At saka doon sa inyo, wala pa nga ulan, may tubig na, di ba? Pag mas lalo na. nagba-backflow kasi bukod dun sa pababa, nagba-backflow yung nasa DBP na drainage kasi siyempre mas mataas yun. Pero nag-subside naman na yung baha kahapon. Pero ang punto po doon, yung dito sa left side yan kasi daanan. busy street po kasi yan eh. Pag hindi nagawa kaagad, tapos ulan-ulan, baha. Kawawa naman yung mga Hindi, at saka ang dito, ang punto dito, delikado kasi kung delikado. Kung binutawan dala tapos baka siyempre muna nang. So yung possibility no na baka may mga laglag, mga may mahulog. So siguro diyan maglagay din sila ng ng parang warning sign din. Meron tape na nilagay doon. Kaya wala nga dadaanan pa ganing. Kasi pwede pang daanan yung natitirang semento kaya lang. Yung katabi ng poste ay delikado po doon, lalo na nga pag mataas ang tubig. So, hindi lang po yun ang inumpisan. Marami naman yata silang inumpisan ng mga construction works. At saka dito sa Perez Boulevard, sana mabilisan din yan. Tagal-tagal na yan eh. Yung sa Perez Boulevard, kasi di ba meron yung hangganan ng tapos na siya, parang doon sa may silong ng anong tawag dito? Overpass. Di ba hanggang doon na lang siya? Doon sa katabi ng City High. So yung tubig kahapon, yun yung hindi pa tapos. Pero kung matatapos na yon, yung hangganan niya, doon ang bagsak ng tubig. Doon yung nakita nating although nung pa nakikita ko na dito ang bagsak ng tubig. So hindi ako nagkamali. Kahapon kasi nung duman ako doon nung bandang before lunch, wala pang tubig. So nung mag-start ng umulan, nakikita rin natin pagtaas ng tubig sa Burgos. At yun nga, pagbalik ko nga doon, mataas na yung tubig. So, kabalo yan, nup-nupla, anong gagawin natin kung walang, anong tawag nito, magdasal na lang na sana tapusin nila agad at mapakinggan nga nila yung hinaing na ating mga kababayan na sana paspasan nila. Pwede naman sila magtrabaho sa gabi kasi yun yung gabi. Lalo na dito sa may stretch ng Perez Boulevard. Maliwanag naman at saka mas maganda sa gabi kasi hindi sila maistorbo. Naalala ko lang para mas mabilis. Yung part ng dito sa Perez del Pilar Junction, yung tapat ng mga terminal, di ba yung contractor dyan? 24 hours yung kanyang trabaho. Yung nung ginawa yung tulay dito sa Quintos Bridge, 24 hours yung kaya mabilis. Kaya sana ganun na lang din yung gawin nila. Pero, yun nga, dahil nga sa rainy season na, alam nyo na yung dapat yung gawin. Magdala po kayo lagi ng jacket ninyo, payong, at handa na raw inyong matenga sa ingay ng mga palaka sa gabi. Marami tukak. Kano yung kakabalag sa... Kano ang ingay nila, di ba? Karaglaman. Karag yung bullfrog, yung malalaki. Pero rainfall advisory po ito, nakita natin dito sa PDRRMO as of 12 minutes ago o 8 minutes ago, southwest monsoon yung nararanasan po natin ngayon, habagat. So, mahina hanggang katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na pag-ulan ay inaasang mararanasan sa Pangasinan, sa Bulinaw, Andabani, Sita Palaminos, Mabini, Agnos, Sual, Burgos, and Dasol sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Uy, 3 oras lang. So, ibig sabihin, hapon wala na. Pero may dala akong payong. Pero tawa talaga ako doon sa handaan nyo na raw yung tenga sa ingay ng mga frogs o mga tukak at saka karag. Karag maingay, di ba? Yung lalaki ng boses nila. Pareho naman. Pero lalong pagbaba. Yan? Karag na yun. Bullfrog. Yung tukak yung mas maliliit. Ito yung mga native. Pero, dun sa ibang lugar, yung nakikita ko, yung Thailand.
And even sa Pampanga yata, yung bullfrog, piniprito po yun. Pero yung regular na tukaka, yun ang gusto ko. Masarap po yun. But, ang tinitingnan po natin mga presyo ng gulay, baka later on, tataas na ulit. Sa ngayon, mababa pa ang kamatis. Pero mukhang pahuling harvest na yung mga yun. Tapos magiging ginto na naman ang kamatis. Wala nang mura sa ngayon na nakikita po natin. Unlike sa sibuyas, bawang na pwedeng i-imbak for a while, yung kamatis, igisam nga dago sa na luuman. Kaya nga. Pero meron yung mga kamatis na matagal di ba? Oo, yung makapal siya. Makapal yung balat niya. Okay. Ang mga balita natin dito sa Dagupan, siyempre yung baha. Yun yung nakikita talaga ngayon na maraming umiiyak yung mga bahay nila na pumapasok na doon yung tubig. Pero sabi ko, huwag kayong mag-alala. Sabi, nag-usapan kagabi dyan sa Malimgas. At tagay mo sa kalsada, kanto. Kapag noong tagay gawin nating evacuation, kanto. Prepare na lang yung mga tent. Evacuation daw yung kalsada. Oo, yung tapat gano'n mo, naman batog mo. Kaya lang, paano ito may walang interior? O, doon sila sa maliit. Unahan niya ng pagpwesto sa mga mataas na bahagi. Ayan, ito na yung sinasabi nila. Pero, yun nga, may mga naririnig tayo na hindi naman talaga ang tabon ang sagot sa pagbaha. Lalong-lalo na yung wala namang itatabon. At saka lalong-lalo na yung mga bahay na hindi naman pwedeng tabunan. Kasi pag tinabunan mo, hanggang pala may abong. Bubong na. Kung papasok ka, yung pahiga. Lalo na yung mga wala naman silang second floor. Parang sa amin. Yung mga may second floor, pwede pang i-condemn na nila yung first floor, yung second floor. Paano yung mga walang second floor? Rooftop. Tinatawa na. Ganyan po Pilipino, tinatawa na lang po yung kondisyon. Pero kasama po dyan yung pag-iingat siyempre, yung mga bata, huwag hayaang naliligo, naglalaro sa tubig ulan, lalo na kung katabi nyo yung drainage, dahil nagba-backflow po yung galing sa sa loob ng drainage. Ay madumi, mabaho na tubig po yan. So, yun. Plus, syempre, kahapon, bigla akong bumili ng 2 klase ng bota. Mukhang mura. Wala akong choice kasi tatawirin ko yung isang short at saka isang long. Yung long. Kaya lang short ako short pa rin yun. Pero yun po. At saka mag-umpisa na ang pasukan. So magiging mabenta ngayon ang bota, raincoat. Mga bata nagre-raincoat pa rin Tsaka yung mga payong. Pero ako ang binibili kong payong yung mura lang. Kasi palaging naiiwan sa tricycle. Kaya pag 90 pesos, 100, pag naiwan, Ako yung payong ko giveaway kaya hindi siya nawawala. Tagal na nun. Ako rin, sa bag. Pero pag binili mo ng medyo mahal, yung nabili ko medyo mahal naman, hindi naman siya nawala. Nasira. 2 gamitan, sira na. Ayan. Nako, ano pa ba yung mga balita natin ngayong araw na to? Martes ngayon, merong regular session. Ang sangguniang panlunsod, hopefully pumasok pa yung mga pumasok din, hindi pala pumasok pa. Hopefully pumasok din yung mga councilors na minority dati. Minority pa rin sila hanggang June 30. Sana pumasok pa rin sila kasi masipag pa rin yung yung majority 7. Ayan, parang walang nangyari, hindi sila apektado at pumapasok pa rin sila. Ganun naman dapat, win or lose, di ba? Tapusin ang termino. Yung iba nag-resign. Kaya hindi na nila kaya. Pero yan, pumapasok pa rin po sila at masaya pa rin silang pumapasok. So sana pumasok pa rin itong minority 7, minority black na, ilan ba sila? 5. Para naman mayroon pa rin silang banding. Yan, makapag-banding pa rin sila kahit pa paano. Ayaw nga nilang makipag-banding. Banding na sila. Pero yun po yung balita nga po yung impeachment na isinusulong kay Vice President Sara. Oo. Tinuldukan na po sa Senado. Nakita ko yung nagsasalita si
Senator Ontiveros. Oo, sabi niya, Mr. President, can I speak? Ano yung pwede rin ba niyang talakayan tungkol dito sa something yung parang pati mga delicate things. Yes, you may kanto. Pero naging mapulan ng salita, imalagoy. Intellecto. Isang pimawil na nasumpal la. Bumalik siyang sa upuan niya nung natapos na si Ontiveros. At least pinagsalita pa rin. Oo, hindi niya pinigilan. Yung ayaw gumalaw nitong acne, yung yung explanation kasi patapos na yung 19th Congress. Yeah, Tapos papasok na yung 20th. Naririnig din natin yan kaya 'di ba si Senator Raul Lambino, sabi niya aliwaman. Kasi walang kinalaman yun tapos na yung Parang yung sinabi rin ni Vice Governor Lambino sa sangguniang panlalawigan, sangguniang panlungsod, hindi siya kapareho ng Congress. Sa Congress, matatapos yung kung whatever ng mga bills na ipinasa nila, wala na yun. Kailangan mong refile mo yung mga bills na i-file mo. Dito sa sangguniang panlalawigan, tuloy-tuloy lang. So, continuous. Merong continuity. Hindi siya yung na-stop na dyan, hindi na-ipasa, so kailangan mo i-refile. Sa Congress, kailangan mo siyang i-refile. So, yun yung ibig sabihin na nakikita natin na sinasabi rin ni Attorney Lambino, ang nangyari, hindi pwedeng talakayin ng 20th Congress yung i-final nga na ng 19th Congress. Kaya nga gusto nga ni na paspasan na nila, simulan na nila, meron pang 1 month. Para namang parang super, tawag nito, super emergency naman na kailangan mong tapusin within 1 month. Itong impeachment trial nga ni BP Sara. Yan po syempre ang abangan sa 20th Congress dahil numbers game pa rin po yan. Both sa Kongreso at saka sa Senado. Kung sa Kongreso madali nilang ipasa yun at naiakyat sa Senado. Sa Senado kasi gandang bantayan yung bilang ng pro and against dun sa impeachment. Pero ako kung gusto ko pa rin na tuloy din nila para makita din, parang kumbaga at least makapagsalita din may siya. paliwanag siya ni Vice President Sara Duterte yung ang dami kasing accusations Mga ligasyon, akusasyon. Plus itong intelligence fund, masyado siya yung tinututukan. Ang president, mas malaki yung intelligence fund. Ang mga mayors, meron din silang sariling intelligence funds dito sa baba. So bakit At lahat ng ahensya merong intelligence yun fund. yung bakit tina-target ang isang tao? Kung pag-usapan ng intelligence funds, di lahat na. Kasi kapag natuloy yan, marami ang lalabas na mga issue na pilit nilang tatabunan. So yun, at least sabi ko nga, okay din, masimulan din para at least makapagsalita siya, masabi niya talaga yung o masabi ng kanyang mga abogado. Kasi kung minsan siya, pigilan na siya magsalita, kung minsan din nakakapagbitaw din siya ng salita na ikinakaso sa kanya, di ba? Pinagpipiestahan ng mga Tsaka meron siyang mga salita lang na, meron na siyang kasong sedition, kung ano mga ipinafile sa parang kanya. may naalala kong ganyan, nung campaign period, video, programa, sinachap-chap nila tapos ginagawang issue, binabato pabalik. Yan yung panahon ng campaign period, yung mga binabato kay Governor Ramon Gico III. Mula doon sa mga videos ng kanilang mga programa, tapos makikita mo na napakaliit na part ng buong video, kukunin nila yun sa kanila, gagawa ng issue. Maraming ganun, kaya dito sa Dagupan. Hindi ba yung portion na nagagalit na yung tatlong councilors. Yun na lang yung nilabas nila. So parang pinalabas na ang sama-sama, yung ugali, nagmumura, galit na galit, pero hindi nilabas ano bang dahilan, bakit galit yung mga councilors na yon. Kasi wala namang tao na nasa tamang kaisipan yung magagalit ka na walang kang kinagagalit. Parang ganon. So yun, mga strategies yun na minsan effective
na mga effective na paninira. Congratulations sa Civil Registry Office ng Alaminos City for winning the Outstanding Local Civil Registry Office sa lalawigan ng Pangasinan for the year 2024. Ayan, congrats. Another award. Parang sawang-sawa ng Alaminos sa dami ng awards nila Hindi sila nagsasawa. na nagtatrabaho. Oo. Pero Ay- parang minamani lang nila. Yung ganun, minamani, hindi sila nagsasawa. Parang ano na lang yan. Basic. Minamani. Expression ng mga kabataan, basic. Ayan. Para naman sa mga kabataang nakapagtapos na ng high school, merong announcement dito ang Philippine Military Academy. Magkakaroon ng open ulit para sa entrance exam 2025. Ang deadline ng submission o ng inyong application ay sa August 1, 2025. Ang sabi po dito ng PMA, enjoy free college education and monthly salary and allowances. At least 70 years of age and not more than 22 on June 1 of the admission year. Single, natural-born citizen, at least senior high school graduate, grade 12. Ang barefoot height of not less than 5 feet but not more than 6'4" for both male and female. Ay, hindi rin pwede yung sobrang tangkad. So, August 1, yan yung application deadline para sa entrance, makapag-entrance exam sa Philippine Military Academy. Ayan, bilis po na oras natin mga kaibigan. Ganap na pala sa alas 5:46. Babalik agad tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved.
You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love. You will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Liway Manantan at Susan Yadaw. sa Todo Balita. Oras mga kaibigan, 10 minuto bago mag alas 6 ng umaga sa, malapit na ang Independence Day. Kaliwat kanan na po ang Jobs Fair. Independence Day ay June 12. Next week na po yon. Pero dito po magkakaroon ng Job Fair Caravan, Pangasinan ang galing. Sa itong isang schedule, partnership po ito ng Province of Pangasinan, Pangasinan Peso Urdaneta, Dole Eastern Pangasinan, Field Office Rosales at ang City Government ng Urdaneta City at saka ng CB Mall sa Urdaneta. Nasa 3,000 local and international jobs mula sa 50 companies ang sasali sa nasabing Job Fair Caravan. Pero ito po ay nakatakda sa May 30. Ay, tapos na siya. Bigla ako natulala. Bakit ang aga niya natapos? Tapos na. Late Tapos ng na siya. pinost. Late post. Tapos na siya. Pero meron akong isa nakita parang Rosales. Rosales. May 28 nakapost ito. So, meron usually sa isang probinsya, merong ilang lugar, venue para sa kanilang job fair. So, antabayanan po natin yung announcements ulit. Natapos na pala to. Medyo mas maaga yung pagkaka-hold ng nasabing jobs fair. Sa bayan ng Bayangbang, hindi ba meron yung LGU-ville, yung parang lote para sa LGU, yung anong area yun, yung sa pinagtayuan ng yung dinidevelop na lote. Pero pinakita sa atin yun noon para sa mga empleyado at mga government employees. So bumisita na ang pag-ibig officers para ipabatid daw si LGU Bayangbang na na-approve na yung license to sell ng LGU-ville. So hindi pala basta-basta, kailangan din pala yung approval din. So ang nasabing lisensya ginawad ng Department of Human Settlement and Urban Development na siyang nagpapahintulot sa mga may hawak sa naturang proyekto na makapagtinda ng mga lote sa prospective buyers. Ayun. So, ang ganda nun. Bili na. Ang ganda nung lugar na yon. Siyempre pagpupuntahan mo, Singa the way. Pero in the long run, magiging malapit siya isang dahil bagong komunidad. madidevelop din yung mga areas na malapit doon. Ang dami pa. Parang ang luwang nun, yung pinakita sa atin, nung groundbreaking sila. Yung lugar na yun, yung area na yun actually to the left, to the right. At bandaron. Ang dami pa, ang luwang-luwang pa ng kalsada, which is yung pinakita noon ni anong tawag sa kanya ngayon, special special assistant to the mayor siguro yon. Oo. Dinala tayo doon, groundbreaking yun. Yung ano tawag nila doon, yung picture ng kung ano yung magiging nun. Parang yung master plan. Perspective niya. Parang ganon. Ang luwang nung lote. Ang gandang kumbaga sa iis nito yung traffic doon sa main sa poblasyon na kasi masikip yung poblasyon nila. Plus napakaganda po yun na swerte nung mga makakakuha doon kasi yun nga, alam mo naman po kung paano mag-develop itong Kiambao. Si former Mayor Dr. Cesar Kiambao at si Mayor Nina Kiambao, yung iniisip lang nila yung para sa kanilang mga kababayan. True. Ang maganda doon, bumibili sila ng lote tapos gagawa sila ng yun, kung ano yung mga pinagagawa nila doon
hindi para sa personal nila interest, kundi para sa kanilang kababayan at saka yung pag-angat nga ng bayan ng Bayambang. So ang swerte swerte lang talaga kasi 'di ba si Mayor Kiambao dati lang siya nagsusupport ng mga mayors kasi gusto niya talaga umasenso ang bayan ng Bayambang. So nakadalawang mayor na siya na hindi siya nasasatisfy doon sa gusto niya mangyari talaga sa bayan ng Bayambang. Si Katuloy Bimatiko nga naman, bakit hindi na lang siya yung mag-manage? Imbis na bigay lang ng bigay ng pangtakbo nitong nitong kanyang mga kababayan, siya na lang mismo para magawa niya yung gusto niya mangyari. Okay, balik ko lang dito sa job fair. Babawi ako kasi mali. Tapos na yung unang binasa ko. Ito, base na rin sa schedule na inilabas ng Dole Region 1 sa kanilang Facebook page. So, 127th araw ng Kalayaan Job Fair. Ito po yung mga venues and schedule. Ito po ay on June 12, next week, Huwebes. Sa Pangasinan, merong 3 venues. Eastern Pangasinan sa SM City Rosales. Central Pangasinan, gaganapin sa Nepo Mall. O yan, malapit lang sa atin. Dito sa Dagupuan po yan. And Western Pangasinan, gaganapin naman sa Alaminos City. Alaminos City Gymnasium. Ito ba yung nasa papuntang look up? Pag yung gym, pag sinabing gym. Ayan, Alaminos City Gymnasium. Para yung sa sports complex nila. Lahat po yan ay June 12. Pwede kayong magpa-register. Merong dito, pwedeng ma-scan, QR code, o kaya pwede kayong pumunta physical. Yung palagi po nating sinasabi, pinapaalala, mag-prepare kayo ng maraming yung mga papeles nyo para bigay. Maraming companies po yan hanggang ma-hit nyo kung ano po yung gusto nyo. Pero kung ano yung available at natanggap kayo, take it muna. Saka na lang, at least magkakaroon kayo ng experience and then hanap na lang ulit ng iba later on. Merong announcement ang Mangaldan Water District, magkakaroon sila ng preventive maintenance schedule ngayong buwan ng June, flushing of distribution lines and hydrants. So magsisimula bukas sa June 4, Alitaya, Amansabina, tapos June 5 sa Bantayan, Batang, Talugtog, June 9, Gagasangan sa 10 naman, Palwa, tsaka Pugo, Salaan, 11, Bunlag at saka Landas, June 13, Gilig at Salay, June 16, sa Embarcadero at saka sa Navaluan, 17 sa Gigilunin at saka Nibaliw, 18, Osiem, 19 sa Maasin, at June 20 naman sa Banawang at saka David. Note dito, during this activity, consumers are advised not to open their faucets as nearby concessionaires may experience discoloration, tapos mabuhangin, and fluctuating water pressure. However, if you do experience this temporary inconvenience once activity is done, please open your faucet and briefly flush for a few minutes and clean the lines. Ayan. Kailan yan? Yung binanggit natin kanina mga date, start siya bukas, June 4, tapos may mga kung alin yung mga affected areas. Sa sa Mangaldan. Ayan, Mangaldan pa rin. Merong advisory ang Central Pangasinan Electric Cooperative o kaya Senpelco. Magkakaroon ng NGCP power service interruption. Ibig sabihin, sa NGCP ito, kinakascade ng Senpelco dahil maapektuhan yung kanilang consumer members. Yan po ay June 7, Saturday, mula 45 minutes, maghapon, 6:15 a.m. to 6 p.m. buong bayan ng Mangaldan. Sa Sabado po yan. Ayon sa NGCP, sila ay magsasagawa ng planned maintenance and testing of 300 MVA power transformers. Ito po ay NGCP schedule ng power interruption. June 7, affected ang buong bayan ng Mangaldan, alas 6:15 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Okay, good morning kay Joselia de Mateo, Napoleon Co, Marife Muñoz, si Roberto Nimer at Ernesto Musada, Kuya Benjitan, tsaka si Madam Rose Marique, si Jerome, at tsaka si Kuya Poli, at tsaka si Mama Tayaw. At syempre si Achikora, Kuya Mar dyan sa Tubeng. Yan, si DC Villa nasa out of the country. Wow. So mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad
Early in the morning, makasama po ninyo si Aaron Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama. Sa technical side, si Eli Garcia. Ako po si Liway Ay, hindi Mananta. pala, John Christian Lambino. Ako po si Liway Manantani para Gilet. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalik.